Si Senior Master Sergeant Rex Bentero, 74665 Infantry Philippine Army. Noong 2000 na nangyari na yung isalaysay ko kasi yung pinaka hindi ko makakalimutan na encounter sa buong buhay ko hanggang nag-retire ako. Yung nangyari sa Sitio Panggao, Barangay Kayuntor, ng Munay Municipality, Lanao del Norte. Ano yun? Division Operation, marami kami noon na binadala, may Marines pa. So, nung umakyat kami, dito kami nagdaan sa municipality ng Punapiaga po. So, bali doon kami natulog, kinamugahan, akyat kami sa objective namin. Okay, nag-iili. Paano? Nag-iili. Ano sinakyan mo? Galing sa... Nag-ilde kami mula sa highway, national highway ng Iligan, Kauswagan Road. So, pumasok kami ng Kauswagan Municipality. Ang Punapiaga po is ano yon, papasok. Doon kami nagdaan. Punapiaga po, taon ng Lanao del Norte pa rin. Anong kalaban? Anong background na kalaban ang kinukonfront? Ang kinakompront namin nung panahon na yon ay yung group na under ni Commander Bravo. Yun. Dami yun sila. Kaya nga inano yun ni Presidente na all-out war kasi hindi lang Lanao del Norte ang kuan, yung buong Lanao Sur, Lanao del Norte. So, yun yung kasagsagan talaga ni Commander Bravo that time. Yes, siya yung pinaka notorious na commander. Kumbaga, siya yung kinikilala sa lahat ng mga commander sa Lanao. MI? MILF. MILF. So, after nun, nag-iili kayo. Nag-LD kami ng mga around 1900. 1900, LD kami. Naglakad lang kami papuntang puntang Punapiaga po. So, malayo din yan. Mga more or less, kung hindi ako nagkakamali, na sa ano yun mga 7 kilometers. 7 kilometers, mga ganun. Sa unit nyo, sinong pinaka-most nag-lead sa inyo? Yung CEO ko, si then Lieutenant Diaz, Christopher Diaz. Siya yung pinakauna ding CEO ng DRC. Pero yung sumama sa platoon namin, si Lieutenant Jimmy Jimenez. Siya yung nag-lead ng platoon. So, isang kami, platoon minus kami nun. So, may ibang unit na naglakad, yung 26 IB. So, pagdating namin sa Punapiaga po, nanyahan kami ng mayor na doon kami mag-almusal. Mayor ng Punapiaga po. So, pagka-chance ako noon is parang delinquent yun para hindi namin kumbaga, madiretso yung... nakaposisyon na yung palaban namin. Bakit mo nasabi na involved? Anong pinakain? Kinatayan kami ng baka. Kinatayan kami ng baka. Alam naman natin na ang ulam ng sundalo, yung mga baon ng sundalo, mga sardinas lang yan, at saka mga kwan. So, nag-grab namin yung opportunity na yun na binigay ng mayor. Ang pag-alis namin, ang tinataka ko, bakit nung barangay na nadaanan namin na walang lalaki doon, puro babae. Sa barangay? Ng barangay. Mga anong oras?
Tapos tiningnan kami mga around 7:30 to 8. Ganun, ng umaga. So after ng ano namin yun after ng almusal. So yun. Yung objective namin, ano yun, Hill 691 ng Panggao. Yun, Sitio Panggao. So, yung hill na yun, marami siyang katabi na hill. Mayroon ding hill na mas mataas pa sa kanya. So, bali doon nakaposisyon yung kalaban namin na sa tansa ko, hindi bababa ng 200 fully armed. Kasi nakaposisyon na sila, nakapaksol na sila. Yung parang kami na lang yung inaantay doon. Oh. So nag-umpisa yung encounter namin around 9. So, 9 ng umaga. naglakad kayo from Pemayor. Layo pa yung Malayo-layo pa yung mga nasa 5 kilometers pa yun. Mga 1 oras na lakaran. Oh. Yun ang nakita ng isang kasamahan ko yung hindi niya masigurado na tao. Lapitan na sana namin, pinutukan na kami. So, nung nakita sa telescope, nung sa binocular natin, nakapaksol pala sila. So nakikita nyo, parang nag-halt muna kayo. Nag-halt muna kami kasi nag-OP kami. So, using binocular. Di man namin masigurado kung tao ba kasi malayo Tapos, mas mataas sila sa posisyon namin. Mas high ground sila. Pero, kaya namin nasabi na tao, walang cover yun. Mga, anong tawag sa Tagalog ng mga kugon? Mga kugunan. O, mga ano. Damuhan. Damuhan. Damuhan siya, yung sa gilid may mga puno ng niyog. So, along sa posisyon ng kalaban is open talaga. Hindi kayo basta-basta. Hindi kami basta-bastang proceed. Pero nung hindi pa namin na-identify na tao yon, i-confirm namin through sa team ko kasi ako ang naatasan. Team mo Sergeant Bentero. Kailangan kayo ang magkuhan doon, confirm. Hindi kami nakalakad ng mga 5 step, pinutukan na kami. So, kaya, pag umpisa sa putok, matras kami kasi open. Minurtar. Hanggang yung isang squad namin, dalawang squad namin, natrap pala sila. Natrap sila sa may baba ng pupuntahan namin na high ground. Nasa baba sila. Kaya naghingi sila ng tulong na pupuntahan namin. Yung sa squad nyo. Yung platoon minus kami, hindi ako nagkakamali, dalawang squad. So ngayon, siyempre kasama namin, DRC, pinuntahan namin. Di kami na lahat na trap. Kasi yung posisyon ng kalaban, naikutan kami. Tapos yung pinaka-defensive namin is puno ng niyog. Tsaka may nakita kong puno ng santol ata yun. Yun lang ang pinaka-kwan. Isang piraso lang. Isang piraso ng anong protas yun. Tapos mga niyogan. Open pa rin yan. Bali, kumbaga, kung sinong makakon, parang sa basilan din, mga niyugan lang yung kon, wala kang ibang makukuberan doon. So doon nag-umpisa mula ng 9 AM na encounter namin, alas 9 ng umaga, may wounded na kaagad kami sa katauhan ni Corporal Leong. Tinamaan siya sa puwet niya. So, ang advice ng platoon leader namin, si Lieutenant Jimenez, para hindi siya makalumural ng tropa namin, ipababa
kasama yung team niya. Baba sila. Hindi naman, hindi lang lumayo. Kumbaga, Bagay pababa lang ng kaunti na hindi lang makikita sa kasamahan na mga wounded kami. Oh, gamutin. ma-first aid din siya. Oh. So, una namin ginawa is habang nagpuputukan, putukan kami, naghingi kami ng reinforce through air asset. Yung dalawang MJ dumating kung hindi ako nagkakamali, mga 30 minutes o mga ganun. Andun yung dalawang MJ. Sobrang lakas talaga. Binigay namin yung location namin at saka location ng kalaban para so nag-reply naman ang piloto na nakita nila yung posisyon namin at saka posisyon ng kalaban. So tinira nila ng rocket yun. Tinira at saka minasinggan nila, dinaiban nila. Ang problema, sinasabayan sila ng kalaban kasi tatlong 60 machine gun ang hawak ng kalaban. So, hindi na bumalik yung maneuver ng MG. Hindi na nagpaalam sa amin na so wala na kaming choice kung hindi lumaban kasi may wounded na kami. So, may nagsuggest pa na mga ibang platoon sergeant namin na sinabihan yung CO namin na yung platoon leader namin na si Lieutenant Minister, mag-withdraw tayo. So, ako ayaw ko kasi area ng kalaban. Alam nila kung saan kami exit. Kaya nag-oppose ako. Sabi ko, hindi pwede tayong maraming magiging wounded sa atin kasi alam nila kung saan tayo lulusot. Kasi area nila yun eh. Sabi ko, hold the line tayo, total. Kung baga sa tingin ko, patas ang labanan kasi pareha open eh. Hindi sila makapag-rush up sa amin, hindi rin kami makapag-rush up. Oh. Although outnumber kayo. Kahit outnumber kami. Hindi sila makapag-rush up kasi open man. Sabi ko sa kasamahan ko as team leader at saka ibang team din, in-encourage ko sa kanila na pa-discipline lang tayo kasi yung kalaban, ang daming bala. Kung pakinggan mo yung putok, mas marami pa yung putok nila kaysa sa amin. No. Biroon naman hanggang natapos kami ng gabi, hindi pa sila naubusan ng bala. So, mula nun, wala na kaming choice na air asset. So, doon naman kami sa 105 Canyon. So, may nakaposisyon na canyon sa batalyon ng 26 IB. So, sequence din, binigay din namin yung location namin, yung location ng kalaban, yung distance ng kalaban. So, unang putok nila, yung white phosphorus, WP, no? Sa baba lang namin. Sa baba, so, inadjust, short sila. Hanggang dumaan sa amin kasi line of target kami. Madadaanan kami ng naka-align kami sa kalaban. Kung saan nandoon yung canyon, naka-align kami. Kung ma-short sa inyo. Kung ma-short sa amin. So ngayon, ilang putok yun, hanggang nakatama din. Nakatama na nagsisigawan na yung mga kalaban, yung mga mga nasa na yun, mga 12 noon. 12 noon. So, high moral na kami. Kasi lamang na ang sundalo, high moral na kami. Kumbaga, magpapalakpakan sana kami. Ang nangyari, nung inadjust na yung mga fire for effect, may tumama sa namin, location. Kaya lahat kami, kahit ako, parang hindi ko maano yung sarili ko. Grabe ka, lumoral ko nun kasi
nagsigaw yung isang platoon sergeant namin kasi nasa front kami. Nasa front. Sabi na, "Sir, ubos na yung isang platoon natin sa baba. Dalawang squad natin, yung tropa natin na nasa baba." Hindi naman kalayuan yung kuan namin. Mga nasa ano lang yung distance namin yung kasi napalibutan kami, yung nag-skirmisher kami, nag-ikot din. So yung kuan, mayroon kami kung puwitin kami, mayroon kaming kuan doon sa puwit. No. Hindi kami pwedeng daanan sa likod. Mayroon kaming kuan doon. Baga depensa doon sa likod. Sabi ng platoon sergeant namin na, "Sir, naubos na yung kasama natin sa likod." Nagtitinginan kami, lumural kami lahat kasi nung pumutok nung 105 sa location namin, wala kaming makita. Itim ang usok. Itim tapos nangabingi kami lahat. Ano lang kami, parang hindi pa rin kami minalas kasi yung namin, yung location namin na nakuan, rolling siya. So ang splinter paakyat pa ganun doon tumama sa mga niyog, puno ng niyog. Splinter. Yung splinter ng 105. Pero lahat nabingi. Biruin mo naman yung 105 na doon sa location ninyo. So, sa awa ng Diyos, wala namang natamaan. Continuous lang ang putukan. Continuous. Walang tigil na putukan yun. Hanggang, kung hindi ko nagkakamali, hanggang mga oras na malapit na kaming mag-exit sana. Mga 4:30 ng hapon. Natamaan yung isang kasamahan namin na team leader din. Sa katauhan ni Sergeant Batukan. Yung tama niya dito sa hilid ng arms. Kilikili. Kilikili. At saka sa in between sa hita talaga. Pantok. Oo, sa hita. As team leader, kasi may mga bagong private kami nun, sabi ko, cover fire ako sa inyo, yung utos ko ng mga private, cover fire ako sa inyo, kasi para ma-distract yung kalaban, putukan ko yung kalaban, cover fire ako, tapos kunin niyo si Sergeant Batukan. So, ayun, inano ng private, ni-rescue si Sergeant Batukan. Ang problema, pag-rescue ng private ni Sergeant Batukan, pumutok yung kalaban na kung tingnan mo parang ulan na ang lalaking ng tama doon sa mga lupa na grabing putok. So, umatras yung private. So, wala nang nagkursunada na mag-rescue kay Sergeant Batukan. Kaya, ang ginawa ko, sabi ko, baliktarin natin. Kayo ang mag-cover fire, ako ang mag-rescue. So sila nag-cover fire, ako nag-rescue. So nung ni-rescue ko si Sergeant Batukan, kasi close ko rin yun eh. Nung ni-rescue ko siya, hindi ko na siya nahawak na gano'n. Yung uniforme ko lang ang hinawakan niya kasi nagputukan eh. Inano ko na lang yung uniforme niya. Hinila ko siya hanggang doon sa safe na doon sa amin ng grupo. Nung nandun na siya, okay pa naman. Sabi ko, okay ka lang. Boy, yung nickname niya, boy, okay ka lang. Boy, okay lang ako, Rex. Pero, nung hinubad ko yung uniforme niya, puno na yung ng dugo. Kung baka anong tawag sa Tagalog na lubagan na ang damit niya. Kung pigain mo yung uniforme niya, puno ng puro dugo ng lalabas doon, puno na sa dugo. So kaya ang ko na kaya mo yan, inano ko siya para ma-high moral din siya. Kaya mo yan, buddy, sabi ko, kaya mo yan, buddy boy, kuhan ka lang. So ang ginawa ng kuhan namin, sabi ng CEO, ipababa din yan, kasi may wounded pa doon sa baba.
na kasama. Sabi niya, baba. So, para kami, hindi pa man kami pwedeng bumaba doon kasi andun pa ang kalaban na paaligiran kami. So, ang ano talaga namin na mag-withdraw lang kami pag wala na, hindi na maliwanag, gabi na, para hindi na kami makita. Yun yung pinakamagandang. Pinakamagandang choice yun para hindi kami ma-trace ng kalaban kung saan kami Exit. mag-exit. No? Hindi kami pwedeng maabangan. No? So ngayon, binaba yung si Sergeant Batokan. After 30 minutes, tuloy-tuloy yung enkwentro namin eh. After 30 minutes, tumawag yung sa baba. Sir, si Sergeant Batokan, wala na. Wala na buhay. So, lumural na naman kami kasi may wounded kami, may kiya kami. So, wala, tinginan na kami. Pero sa akin, as team leader, hindi ako nagpapakita na lumural ako. Hindi ako nagpapakita, lalo na may mga private na Tauhan ka. kasama namin, tauhan namin na Tingnan. first time pa lang na naka-encounter sumama doon. So, hindi ako nagpapakita na lumural ako. Pinapakita ko sa kanila na kaya namin mag-survive kami. O, ano natin yung istorya namin hanggang naabutan kami ng gabi. So, mag-withdraw na kami. Doon ako natatakot. Mula umaga na enkwentro hanggang hapon, gabi, hindi ako kinabahan kahit kaunti. Kasi may Panginoon ako eh. Yun ang nagiging ko, yung anting-anting ko. Yung Panginoon natin. Yung buong may kapal. So, ang nangyari doon, sa gabi na ako kinabahan. So, ang nangyari doon, Pagka mag-withdraw na kami, doon ako kinabahan, yung gabi na. Kasi zero visibility na, hindi, kahit maghahawakan tayo, hindi na tayo magkakilala. Busis na lang. Kasi hindi kayo sa dilim. Sa dilim, grabing dilim. Doon ako kinabahan nung magpa-withdraw kami kasi ang inaalala ko, kasi ang haba ng kuwan namin ng pila namin sa lakaran. So, yung buntot nandito pa, kung paano yung pakurbada. So, kung may ma-aksidenta lang doon, makaputok or ano, hindi na natin malaman kung sa kalaban ba yun or ano. Kaya ako kinakabahan doon, baka may puputok na iba, tapos magkaputukan kami na hindi kami magkakitaan. So, yun ang kabako na baka mag-miss-encounter kami. Yun ang grabing kabako. So, sa awa naman ng Diyos, wala namang nangyari na ganun. Hanggang kasi naumagahan kami naglakad. And hindi, alam naman natin na hindi madaling maglakad na lalo nang may dala kayong kiya at saka wiya. napatay sa May patay kami. No. So, ngayon, nung balik kami bumalik kami sa dating area namin na doon kami nag-almusal sa Punapiaga po. Doon ko na-realize na kung tinatamaan ako doon, wala mang mag-rescue. Talagang kung ubusan ka ng dugo, patay ka talaga. Yun ang nangyari kay Sergeant Batokan. At saka mahirap i-tourniquet yung tama niya. Kasi sa Pilipino. kilikili, in between sa yan. Nakita ko na nga pagtanggal ko nga sa uniform niya, nakita ko na yung buto na parang sa baka na nasiparit na. Ang naghawak na lang yung kunting balat niya. At saka yung yung unod niya ba? Yung laman. Yun na lang. Mga ganito konti na lang. Kahit sa sarili mo, alam mo na hindi ito mabubuhay. Oo. Saka, ako doon, nung kwininto ko yan, nung nag-uwin ako, nakaiyak ako
sa pangyayari. Kasi Bakit? hindi natin malalaman kung kailan tayo mamamatay, no? Kasi okay pa kami nung mga hindi pa kami na-encounter, no? Wala kaming mga naramdaman na kakaiba. So, isang araw yun. Isang araw na enkwentro na walang hinto. Marami akong na-encounter na mga sa Basilan, during test mission namin, na tagal din kasi marami kasing nung kasagsagan nun, marami silang bala. Hindi ko lang alam kung saan nanggaling yung bala nila. Basta mas marami silang bala, pero yung sundalo naman, lalo na tayong mga ranger, hindi tayo basta-basta mapaano, no? Bakit, Mr. Gaano kalapit sa'yo siya? Si Sergeant Batukan, magkaano kami, kumbaga, malapit yung biddings namin. Tsaka yung DRC naman, ilan lang kami noon eh. Kasi hindi kami talagang company complete. Kung company minus lang kami. So, ang DRC kasi, yung working horse ng division. Kung saan na area ng division na medyo kailangan ng tropa, kami yun. Kami yung ipapadala. Kasi wala pang second DRC, wala pang third DRC, wala pang fourth DRC. Kaya nga tinatawag noon, nung ini-organize kami, first, yun, RIC yun, IRC, First Reconnaissance Company. Pagka naaprubahan na ng Philippine Army yung reconnaissance, naging ano yun, may second, may third na. Naging batalyon pa nga yun eh. Yung Division Reconnaissance Battalion. Pero ano yung last words ni Batukan? Buhay pa naman siya. In-encourage ko siya noon eh. Sabi ko, kaya mo yan. Boy, kaya mo yan. Sabi ko. Kunti lang yan. Kunti lang yung tama. Hindi ko sinasabi na yung tama niya na delikado na yun. Kasi puro in between. Yung una, yung dito sa kuhaan niya, in between din. In between ng buto. No? Dito din sa hita, in between din. Kaya nga, hindi kayang itorniki. Pero wala Saan siyang ka magtorniki doon? Wala siyang sinasabi. Medyo, medyo, kaya nga isa sa masakit doon kasi may family problem siya doon eh, noon. Meron siyang problema na tungkol sa asawa niya. Kaya, yun din, yung isa sa rason. Saka hindi ko rin alam na siya ang tinamaan nung nagsigaw na tinamaan siya eh. Kasi pag bulyong of fire naman na, kasi palitan yung kwan talaga eh. Kaya nga, sabi ko, yun ang pinaka-worst na encounter na experience ko sa buong buhay ko. M203 ang dala ko nun, M203. Yung naiwan kong bala na pa-withdraw na kami, isang bala na lang ng M203 at saka isang magasin na lang ng M16 yung naiwan sa bala ko. Oh. Kasi biruin mo naman ang isang araw na Tipid lang talaga. fire discipline. Sinabihan ko rin yung fire discipline yung mga kasamahan ko, yung under sa akin. Na fire discipline tayo kasi pag niras up tayo, wala na tayong bala, mapugutan tayo ng ulo nun. Kasi pagkakaalam ko nung mga panahon na yon na pag sila yung maka-overcome sa amin, walang buhay na makabalik o pupugutan nila ng ulo yun.
Kaya sabi ko, fire discipline tayo. Kung mamatay man tayo, makatabla lang man tayo. Yan ang ano ko doon. Paano kayo nag-survive doon sa putok ng 105? Hindi ko ma-explain yun kung paano kasi biglaan. O kaya nga ang nakita ko sa impact ng 105 na-analyze ko bakit walang natamaan kasi yung position namin rolling. So pagputok ng 105, yung blast niya, yung pag ganun, paakyat din. Ganun. So kami nakadrop man kami, wala mang nakatayo sa amin, nakadrop kami lahat. Kiss the ground kami kasi hindi ka pwedeng magtayo. Kasi nakaikot sila, parang nakayo sila sa amin. Oh. So, open terrain yun. Kaya nga may natamaan kahit nakakover na. Kasi napaligiran kami kung dito yung puputok, ano yung bala? Pwedeng matamaan dito. Kasi yung cover dito lang sa center. Isang puno lang yun eh. So may tsansa na matamaan talaga. Oh. Yun si Sergeant Batukan, ang nakatama doon is important. Oh. Yung kuan naman kay Sergeant Leong, ano yon, caliber 30 sa puwit. Wait siya, no? Oh. Pero nabubuhay yung nawundin namin ng alas 9. Kasi Nabuhay. puwit lang man. Ang namatay si Sergeant Batukan nung nawundin ng mga mag-aalas 5 ng hapon. Na lost blood siya. Oh. So, yung si Sergeant Corporal Leong na natamaan sa puwet, na-survive yun. Siya pa na siya. Oh, survive yun, nabubuhay yun. So, ano yung ano mo, sir? Kung may nakuha kang may lesson learned ka naman, ano yun? Doon sa Lesson learned sa yung sa encounter na yon. kung ginawa niyo talaga yung best na yun na talaga. Yung sa encounter na yon, dapat ang sundalo disiplinado talaga. Makinig talaga ang sundalo sa leader. Sa leader. O kasi pag hindi ka makinig, doon tayo magka-litsi-litsi kasi hindi nila alam kung ano yung gagawin nila. Kaya isang kuan lang. Kung anong utos, isa lang dapat. So sa Ranger naman, mayroon tayong SOP, no? Na kung susunod lang tayo sa SOP, walang naaambos na Ranger na nagsunod ng SOP. Maliban sa vehicular ambush. Hindi man natin maano yun. Malaman kung saan. Kung yung foot patrol lang, bihira lang ang Ranger na maisahan ng kalaban. Basta sumusunod sa SOP.